captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amen. So let us pray po. Ang sabi po sa Isaiah 6:3, no? Holy, 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 holy. Tunay nga, O Lord God, na Ikaw ay banal, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan. Sa mundong ito, O Lord, walang ibang Diyos na kagaya mo, Panginoon, sa lupa at sa langit. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lumalang, Panginoon, ng langit at lupa, O Lord God. Lord, sa umagang ito, kami po ay nandito. Kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay nagpapalinis, Panginoon, ng aming mga puso at isipan sa oras na ito, O Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa mga bagay, Panginoon, na nagagawa namin, O Lord God, na hindi nakakalugod sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Lord God, na nakakapag lungkot, Panginoon, ng banal na Espiritu, O Lord God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang nakakakita ng aming mga puso, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba, O Lord. Linisin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Upang, Panginoon, makalapit kami, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon, na may kababaang loob at kalinisan ng puso, O Lord. Sino nga ba, Panginoon, ang tunay na makakasiyasat, Panginoon, ng aming mga saloobin, O Lord? Sino nga ba, Panginoon, ang makakasiyasat, Panginoon, ng mga aming iniisip sa oras na ito, O Lord? Walang iba, Panginoon, kung hindi Ikaw lamang, Panginoon. Kagaya, Panginoon, ng aming kinanta, O Lord God, come Holy Spirit, O Lord. Banal na Espiritu, kami ay samahan mo sa aming pagsamba sa oras na ito, O Lord God. Manahan ka, Panginoon, sa lugar na ito, O Lord. Manahan ka, Panginoon, sa puso at isipan ng bawat isa, O Lord God, na nandito sa oras na ito, O Lord. Patuloy ang dalangin namin na samahan mo po kami sa aming pagsamba, Panginoon. Ikaw ay maluwalhati, Panginoon. Sa umaga pa lang, Panginoon, na idinilat namin ang aming mga mata. Nawa, Panginoon, na ang presensya mo, O Lord, ang aming hinanap, Panginoon. Sa oras na ito, O Lord, sa maghapong ito, Panginoon, ng iyong gawain, ito ay inilalaan namin sa iyo, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, yung aming mga alalahanin, yung aming mga iniisip, yung aming mga problema, Lord, yung aming mga lahat ng aming mga dinadala, Panginoon. Ito ay ipinagkakaloob namin sa iyo, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan ng aming mga puso at isipan. Nang sa ganon, Panginoon, sa aming pagsamba sa oras na ito, O Lord, walang maging hadlang, O Lord. Ang puso namin, ang isipan namin, ang maging sentro ay Ikaw lamang.
Samahan mo, Panginoon, ang aming pastor sa kanyang pagbibigay ng mensahe sa araw na ito. Puspusin mo po siya, Panginoon, ng iyong karunungan at iyong banal na Espiritu, O Lord God. At lahat po kami, Panginoon, na makikinig, lahat ng pupunta, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, O Lord, ang aming mga spiritual ear, Panginoon, yung mga spiritual eyes namin, Lord, upang makita namin ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo, ang kahabagan mo po sa amin, O Lord God. Na tunay nga, O Lord, wala kaming karapatan, Panginoon, sa iyong kabutihang loob, O Lord, dahil kami ay makasalanan. Ngunit, Panginoon, sa iyong habag at biyaya, O Lord God, na patuloy mong ipinadarama sa amin araw-araw, O Lord. Kaya kami, Panginoon, nakakatayo, nakakaharap sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, lahat po kami, O Lord God, ay makita sa amin, Lord, na patuloy mo kaming sinasamahan, O Lord God, sa aming journey, Panginoon, na aming buhay, O Lord God. Marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Pinapasalamatan namin yung katagumpayan ng gawain mo hanggang mamaya, Panginoon, sa aming Women's Fellowship, O Lord God, na yung speaker namin, Panginoon, ay samahan mo, ingatan niyo po siya, Panginoon, na makarating ng safe and sound, O Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Marami pong salamat, O Lord. Ibinabalik po namin sa iyo ang mataas na papurit pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. So basahin po natin yung ating call to worship, Psalms 84, 1-4. Basahin po natin siya with faith, with love. Basahin po natin. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young a place near your altar. Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Amen. Purihin po yung pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po'y umawit, tayo po'y magsaya, at papurihan ang pangalan ng Panginoon. Amen. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Sabi niya rito, as we sing salamat, salamat, let us offer our sincere thanksgiving to Him for all He has done and continues to do in our lives. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Salamat, salamat. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan. Bakit ako pinilimot inalagaan? Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come on, church!
patuloy po nating purihan, kantahan ang ating Panginoon. Sabi niya sa Bible's verses na, draw near to God and He will draw near to you. Amen. Draw me close to you. Jesus God, Jesus. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Come on, church, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Come on, church, sing it together. Never let me go. And let it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are. Minsan pa, you're all I want. Come on, church. Yes, oh my God, Jesus. Yes, Lord. All I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are
As we worship through this song, may we remember that God alone is worthy of all honor, glory, and praise. Let us surrender our hearts to Him and declare our lives worship and devotion belong to Him alone. For You alone, God Jesus. For You alone deserve all glory. For You alone deserve all praise. Father, we worship and adore You. Father, we long to see Your face. For You alone deserve all glory. For You alone deserve all praise. Father, we love You and we worship You this day. You are the peace that guards my heart. The peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find You waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto You I'll sing. For You alone deserve all glory. For You alone deserve all praise. Father, we worship and adore You. Father, we long to see Your face. For You alone deserve all glory. For You alone deserve all praise. Father, we love You and we worship You this day. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For You created all things, and by You will they were created and have their being. Amen, Jesus. For You alone. Come on, church, for You alone. Jesus, po po yung Panginoon. Sumama kami lahat sa aming kantang. Alone deserve all glory.
salamat, Panginoon. Thank you, Lord God Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. People, let's all pray. Lord, as we stand this morning, we are here to worship you. We are here to love you, O God Jesus, because you are the one who first loved us. Even though we are not worthy, even though we have things na patuloy pong nagagawa po namin na hindi po kaluguran sa inyo, Panginoon. You still gave us chances, Panginoon. You gave us and showered your blessings upon us, Panginoon, sa bawat araw namin buhay. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa iyong katapatan, kadakilaan, Panginoon. Kayo nawa po, Ama, ang patuloy na mapalakas po sa aming, Panginoon, spiritually, physically, Panginoon, emotionally. Kayo po ang patuloy na sumama po sa amin, na Diyos, sa bawat araw namin buhay. Kayo po ay maitaas, maluwalhati, Panginoon. Salamat po, Lord, sa isang linggo lumipas. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay mayroong kalayaan na sumasamba sa inyo, Panginoon. Kaya kayo po ang patuloy na manguna, kayo po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mangusap po, Diyos, sa bawat kaluluwa na nandito ngayon, Panginoon. At dalangin namin naman, tagumpay namin gawain mula po sa simula hanggang sa matapos, Panginoon. Lord, we are claiming victory in the name of Jesus, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maging sentro na aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa iyong kadakilaan. Dalangin na, Panginoon, yung mga kapatiran po namin who are not with us. May mga gawain, Panginoon. May mga karamdaman. Lord, we remember Sister Micah, Panginoon, as she, Lord, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, physically, Panginoon, sapagkat siya po ay may mga nararamdaman, Panginoon, especially sa kanyang kalusugan. Lord, we are declaring healing, Panginoon. We are claiming healing right now, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Or Lord, we also remember si Ma'am Ann Ardina, Lord, na kung saan nagkaroon ng nagdaos po siya ng kanyang operation. Salamat po, Ama, sa tagumpay ng operasyon para sa kanya, Lord. As part of her family dito sa Japan, Lord, we are praying for her, Panginoon. And even si Dr. June, Lord, we remember them. Lord, siya po ay nakaranas din po ng stroke. Lord, we are praying for healing in the name of Jesus, Panginoon. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, na iparanas mo, Ama, ang kagalingan, kalakasan na nagmumula. Lord, paki-restore po yung kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, continue to bless them financially, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan sa mga oras at Panginoon. Lord, we are asking for your divine healing right now, Panginoon. Kayo pong patuloy na humipo sa kanilang buong katawan, Panginoon. Maging mga kapatiran po namin, Panginoon, na sa baling na karamdaman, Lord, we are remembering them. Sister Maya, Sister Joy, Panginoon, na mayroong cancer, Sister Maya, Panginoon, Sister Joy, na na-stroke doon, Panginoon. Lord, we are praying and declaring healing sa mga kapatiran nito, Panginoon. Bagamat sila po ay malayo, alam po namin naman na hindi po maiksi inyong kamay upang sila po ay tulungan ang tabayanan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, sa iyong kadakilaan. Salamat po, Diyos, sa iyong kagalingan na ibibigay niyo po sa amin. Kaya, Lord, we are claiming victory right now, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Please take your seat po. Salamat sa Panginoon. Amen. Good morning po. Good morning, Pastora Joanna. So, salamat po. Akala ko ikaw mag-i-speak ngayon. Sa women's lang pala. Anyway, welcome po sa ating kapatid din. No? So, welcome po. Thank you for joining us today. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo na you are welcome in our church. Parang mahina, parang gutom na po ata. Pakisabi po ulit, you are welcome in our church. Okay, so welcome to the family of God, no? Sa JFAC Togane. Pakilakan mo siya. Salamat po sa Panginoon. Amen. So, duplicate mo, bro. So we are in the series po ng ating pag-aaral, no? Yung lesson natin ay topic natin is
giving like our Father, no? So Jesus our model in giving. Yan po yung pinag-uusapan po natin. But kailan po? Salamat po, akin yan. Some few announcement, especially our upcoming anniversary. Kailan po anniversary natin? September 27, no? So wala pong absent, especially sa atin po 'yun. So we are extending our invitation sa three churches ng JFAC. So ito po ay joint service for our upcoming JFAC Tuganit 27th year anniversary. No? So ito po ay para sa gawain ng ating Panginoon. Sige po, in regards with that, ay meron po tayong pinapatahi na damit, no? Yung ating polo shirt. So, nawa po ay nawa po ay makikooperate. So, yan po ay magiging design ng ating 15th year anniversary, no? Sige po, para po sa gawain ng ating Panginoon. Okay, nakapagpagawa na po ba? Nakapaglista na ba lahat? So, nawa po ay matapos na natin lista, no? Duplicate mo siya, bro, para nakikita nyo. Duplicate mo yung screen. Control D. Sige po, tayo po ay yung ating series, no? Yung ating topic is Jesus, our model in giving. Amen? So, last time po ay pinag-aralan natin yung sa Matthew, and then this time po, pagbabasahin natin sa John chapter 3, verse 16. Sige po, nagkaroon po ng technical error, no? Okay, tayo po ay tatayo. Basahin po natin itong, yan, i-duplicate mo na siya. Duplicate. Tayo po tayo lahat. Basahin po natin itong, yes. Next. Sa John chapter 3, next na po. 3 verse 16. Alam ko, memorize nyo na po yan. Ayan, sige po. Sige pa, slide ko yan next. Pakihanap mo yan. Yan, next yan. Okay, so, iba yung na-download mo ata. Sige po, basahin na. Kung may mga Bible po kayo, pakibuksan na lang sa inyong mga Bible, no? Sige po. So, ready? Go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Amen. Salamat sa, may you take your seat po. Yung number 1 yan, kuya. Number 2 yung pinapadownload. Number 1 yan. Ha? Pakicheck nyo nga isa pa, pangalawa. Pero number 3 yan. Joy ba yan? Joy? Sige po, may problema sa ating PowerPoint, no? Anyway, sa ating pag-aaral ay napag-aaralan natin last time that Jesus gave Himself for a cause, no? For a cause. At the same time, number 2, Jesus gave Himself as a model in doing sacrifices for the Lord. Pakasabi nga po, sacrifices. Yung meron dilaw. Yan yung may dilaw. Yung good morning may dilaw na background. Yan yung unang slide. Sige po. So, yan po yung number 1. Number 2, kumbaga, si Jesucristo mismo ay kanya minodel yung sa sakripisyo, no? Sabi nga natin, any sacrifices na binibigay po natin sa Panginoon, ito po ay para sa gawain ng Diyos. Amen? So, hindi po ito para sa tao, kung hindi sa Panginoon Diyos. Gumigising ka ng maaga, ikaw ay bumabangon, ikaw ay tumatayo, no? Gumagayak na maaga para sa ating Panginoon Diyos. Kung titingnan po natin, every Sunday ay pinaka-holiday po natin, no? Kasi from Monday to Saturday, we are busy working, no? From Monday to Saturday, tayo po ay nagtatrabaho. Sino po dito yung nagtatrabaho ng Monday to Saturday? Amen. So, haba, no? Sino po yung Monday to Friday? Salamat sa Panginoon. So, sino po yung walang trabaho? Sana all. Okay? Binibless ang Panginoon. So, di ba? But again, kumbaga,
tayo po ay gumigising na maaga, nagsasakripisyo para sa ating trabaho. Amen? Tayo po ay ginagawa natin yung best natin, di ba? Sinusunod natin yung mga guidelines sa church, di ba? Para sa Panginoon Diyos. Sinusunod natin yung guidelines para sa trabaho, para sa ating ikabubuhay. So ano po mas importante? Trabaho ang Diyos. Si Lord. Dapat gano'n, no? So hindi trabaho. Again, sabi nga, it is a blessing na tayo po ay nakapagtatrabaho. Amen? But again, it is a great blessing na tayo po ay binubuhay ng Panginoon. So, all our sacrifices, no? All our sacrifices, ito po ay ginagawa po natin para sa ating Panginoon. Hindi po ata yan, bro. Iba yung pangalawa. Iba siya. Sige po. Okay, anyway, diretso na lang po tayo. Again, sabi po ng binasa natin last time, many philosophies introduced, di ba, the highway to survive. Okay? Isa po dyan is yung materialism. Pakisabi nga materialism. Sabi ng materialism, be satisfied, please yourself. No? So, be satisfied, please yourself. So, yun po sinasabi ng mga patungkol sa material na bagay, no? Na gustong masatisfy. Anything na ginagawa natin, no? Para sarili natin, para masatisfy yung gusto natin. Amen? So, ano ba yung mga satisfaction? Tama, bro. Na nadudulot ng mga material na bagay. Sabi nga natin, di ba? Kapag tayo ay gutom, ang ginagawa natin? Kumakain tayo. Kapag meron tayong gustong nakitang nakasale, no? Na anong gusto natin? Bilhin natin, no? Kahit minsan out of budget na. So, kasi nakasale, sayang yung sale, 50%, no? So, talagang pag nag-sale sa Japan, as in sale. Talagang misa meron ng 50%, meron pang 20%. Kapag nataunan mo yung time sale. So that's all about materialism. Okay, but dito, sa pride, sabi ng pride, ng pride na philosophy, sabi niya, pride says, be superior, promote yourself. Okay? Wala, hindi yan, bro. Hindi siya. Hindi yan. Oh, kanina. Be superior, promote yourself. Pakita yung pangalawang, yung hindi dilaw, yung number 1. Sige po. So, sabi niya, be superior, promote yourself. Kumbaga, that is pride. No? Kumbaga, it's about superiority. It's about ourselves pa rin. No? Sa buhay po natin. Kumbaga, we are promoting ourselves. Sinasabi natin, I am higher than anyone, di ba? Mas magaling ako sa iyo. Mas may pinag-aralan ako sa iyo. That's pride. No? Pero, sinasabi din po ng Christianity, in Christian point of view, sabi niya, ano sabi na last time? In Christianity says, be a steward, give up yourself. Sabi nga po, be a steward. Huwag mo na lang i-view, bro. Iba yung PowerPoint. Okay, so iba yan. Number 1 yan. So be a steward, give up yourself. Okay? So pakisabi nga sa kata, be a steward. So we are God's steward. Amen po ba? Tayo po ay mga steward lamang po ng Panginoon. Amen? We are just God's steward. So everything that we have ay pinagkatiwala lamang po ng Diyos. Okay? The question is, are we a good steward? Ikaw ba ay a good steward ng Diyos sa iyong buhay? Amen? Ikaw ba ay good steward ng Diyos sa mga resources na meron tayo? Kasi everything that we have belongs to God. Even our life, our strength, everything, yan po ay mula at galing sa ating Panginoon. So, as a Christian, we must be a good steward. No? So, kung sinasabi natin God owns everything, kung sinasabi natin ang Diyos ang may pagmayari na lahat ng bagay, He created us, okay? Di ba nga, we are created in the image and likeness of God, no? It is a great blessing na among His creations, na among sa nilikha ng ating Panginoon Diyos, tayo lang po yung kaisa-isang nilikha niya sa magitan ng kanyang kamay, di ba? At bukod pa roon, tayo po binigyan ng hininga ng Diyos. Amen? So, the rest of the creation ay mula po sa bibig ng Panginoon. Mula sa salita lamang ng Diyos. Pero tayo po inilikha ng Diyos. We are special in the eyes of God. At the same time, because of that, nais niya talaga na makita sa atin yung pagpapasalamat sa Diyos. Sa magitan na magiging good steward. Amen? So,
Sabi nga, the heart of Christianity is to love. Sabi nga po, love, forgive, help, and give like Jesus. Yan daw po yung pinaka-heart ng Christianity. Okay? To love, forgive, help, and give like Jesus. Kaya nga, yung ating pinag-aaralan is, di ba, Jesus our model in giving. Pakiview na lang doon, Kuya, yung pinaka-title, Jesus our model in giving. No, wag mo na lang siya ipindutin. Doon na tayo mag-focus. Okay? So again, in John chapter 3, verse 16, sabi niya, for God had so loved the world that He gave, sino binigay ng ating Diyos? Si Jesucristo. Amen? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, na kung saan yung kaisa niyang anak, na si Jesucristo, ibinigay niya para kanino? Para sa iyo at para sa akin. Amen? So, mga magulang, mga minamahal, in terms of giving, sabi nga, we cannot outgive God No? Minodal niya na po yung pagbibigay. Binigay niya ang lahat para sa atin. No? Binigay niya ang lahat. Ang buhay, kalakasan, kaligtasan ay ibinigay niya. Maging ang kaisa niyang anak na si Jesucristo. Ibinigay niya yung pinaka-the best. Amen? Para sa ating lahat. Amen? Again, sabi nga, ganon po ang pag-ibig ng Diyos. No? So tayo po ba ay handa magbigay para sa Panginoon? Sabi nga, we cannot outgive God kasi nga, He gave His only begotten Son. Di ba nga, kung may mga anak tayo, ayaw natin minsan makante, ayaw natin makagat ng lamok. No? Especially po ngayong summer. Ang mga lamok po dito ay mga higante. No? Ang lalaki. Minsan, papasok pala ng bahay, nauunahan ka pa ng lamok. Di ba? Nag-aabang na magbubukas ka ng pinto. Para pagbukas mo ng pinto, ay papapaking ka na ng lamok. No? So, minsan po yung mga anak po natin, pamilya natin, ayaw natin masaktan, ayaw natin, di ba? Ganun natin pinoprotektahan yung pamilya natin. And yet, God Himself gave His only begotten Son, Jesus Christ. Para ano po mangyari? Para maging sakripisyo. Amen? Para maipako saan? Sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yan yung yan Number 2. Yan yung number 2. Yan yung PowerPoint ko number 2. Yan. Okay, so yun po yung sinasabi natin na kung saan, yan, tama, yan. Okay, so next na ako, kuya. Yan, next slide. Okay, so yan, number 3. Simula po lahat. Ito po yan, no? Again, ito yung pag-usapan natin. Again, Jesus, our model in giving, and Jesus gave Himself to produce joy. Pakisabi nga po, joy. Meron ba tayong joy dito? Nakapatira, wala pa, no? Meron na pala, yung bagong member natin. Bagong matin. So sila po ay meron dukay, no? Salamat sa Panginoon. At meron na tayong joy. Okay, so si Sister Joy. Again, yan po yung una. Jesus gave Himself to produce joy. Sabi niya, because of the love of God to the world, He gave His only Son, Jesus, to produce joy. Amen po ba? Next slide. Sabi niya dyan, sa pag-aaralan natin, that, sabi nga, joy is a gift from God. Sabi nga sa katabi mo, joy is a gift from God. Diba? Yung true joy. Yung joy na hindi panghugas. No? Yung joy na hindi makukuha sa anumang material na bagay. No? Yung joy na nagmumula sa ating Panginoon. Na kahit nasingin na lang yung pera mo, may joy ka pa rin. No? Na kahit na wala ka ng pera, may joy ka pa rin. Kahit na may karamdaman ka, may joy ka pa rin. Bakit? Because Jesus is with you. Amen? Because Jesus is with us. Amen? Iyon po ang katotohanan. Next, sabi niya rito, the Greek word of joy is chara, no? Which is closely related to the Greek charis, means grace, no? O, di ba yung grace, yung habag. Yung habag ng Diyos. So, we don't deserve anything. Magpasabi natin grace, ito yung mga bagay na hindi natin deserve, and yet, ibinibigay ng Panginoon Diyos sa atin. But again, joy is both a gift of God, okay, as well as a response to the gifts of God. So, kumbaga, di ba kapag tayo ay tumatanggap na regalo, tayo po ba ay masaya? Amen. Sino po dito yung niragaluhan na galit pa? No?
Masyado kang ano ha. So, binigyan ka na, galit pa. No? So, dapat, kapag tayo ay binigyan ng isang regalo, masaya po tayo. Okay? Hindi lamang sa regalo, as well sa nagbigay na regalo sa atin. Amen po ba? So, kung nakatanggap ka na regalo, so, masaya ka. At the same time, masaya ka rin sa nagbigay. So, binasa natin kanina in John chapter 3, verse 16, sino nagbigay na regalo? Ang ating Diyos na nasa langit. Sino yung regalo? Si Jesucristo. Tanong, tayo po ba'y masaya na tanggapin si Jesucristo sa buhay po natin? Kaya nga sabi natin, joy is both a gift of God as well as a response to the gifts of God. No? So, merong, yan ay regalo ng Diyos. Si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao, na siya ay nagsakripisyo para sa atin lahat. Ganun po ang dakilang pag-ibig ng Diyos, mga magulang, mga minamahal. Jesus Himself gave Himself to produce joy. No? At yung joy na dala ni Jesucristo ay hindi mapapalitan ng mundo. Amen? Walang katumbas po yung kasiyahan na dadala ni Jesucristo. No? Hindi ito sa material na bagay, kung hindi for eternity. Pakisabi nga sa katabi mo, eternity. Eternity po yung pinag-uusapan natin dito, mga magulang, mga minamahal. Yung joy na dulot ng kaligtasan, no? Ng kaligtasan espiritual sa ating buhay, kaligtasan pisikal, no? Na kung saan igagay tayo ng Panginoon Diyos bawat araw ng ating buhay. Next, salamat kuya. Again, sabi nga, Jesus gave Himself to produce joy. Ano sabi the birth of Jesus Christ? Brings great joy for all people. Tama po ba? Ano sabi sa Bible? Sabi niya rito, sa may Luke, chapter, next kuya, sa Luke 2:10, sabi niya, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Ito po yung announcement na tinatawag, di ba? Yung announcement ng angel, na kung saan sinabi niya sa mga shepherds, di ba? Sa mga wise men, na kung saan huwag kayong matakot, no? Sapagkat isinilang ang tagapagligtas na magbibigay ng great joy sa buong sanlibutan. Ito po ay para kanino? Para sa lahat. My dear friends, brothers and sisters in Christ, the birth of Jesus Christ brings great joy for all people. So Jesus gave Himself to produce joy, no? At yung kapanganakan pa lamang po ni Jesucristo talagang inaabangan. Maraming nag-aabang, no? At ito po ay nagdala ng tunay na kasiyahan. Hanggang sa panahon po natin ngayon, mga magulang minamahal, na kung saan yung kasiyahan na dala ni Jesucristo, yung kaligtasan na ating natanggap, yung kaligtasan na ating nararanasan, yan po ay mula sa ating Panginoong Jesucristo. Again, Jesus gave Himself to produce joy. Di ba? Nawa ay patuloy nating panghawakan yung kasiyahan na nagbumula sa ating Panginoon. Kasiyahan sa paglilingkod, kasiyahan na dala ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ito po ay isang regalo para sa iyo at para sa akin. Amen? Next. Okay, sabi niya rito, the great joy was the truth that God, who had appeared in human flesh, which is our Lord Jesus Christ. Di ba? Naging siya po yung naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa halip na tayo yung magdurusa, sa halip na tayo mapahamak, and yet, Jesus Himself ay inako niya yung kaparusahan para sa akin. Kapag someone na nagtitreat po sa atin, masaya po ba tayo? Kapag merong, pastor, magkape tayo. Naku, masaya po ako niyan. Di ba? So, halika rito, di ba? Merong tao na nag-invite sa iyo na kumain ka sa bahay. No? O, wag po tayo, di ba? Mga Pilipino po ganito. Bumisita ka sa bahay ng kaibigan mo. Kain tayo. Anong sagot ng mga Pilipino? Hindi, busog pa ako. Di ba? Ganyan po mga Pilipino. So, ganyan po mga Pilipino. Di ba? Mapagkunwari. No? So, kapag kayo in-invite, sabihin niyo totoo. No? So, wag ka na magkunwari. Talagang, kaya wag po kayo mag-i-invite sa akin. Delikado po. Kapag tinext nyo, in-invite nyo ako, hindi ako tatanggi. Okay ba? So, kasi ayoko magsinungaling. Okay ba yan? So, kung saan, nung si Jesucristo po ay binigay ng ating Diyos Ama sa langit, no? Ito po ay nagdulot ng tunay na kasiyahan. No, kumbaga, sabi ko nga, kung merong someone na
na naghanda para sa iyo ay maging proud po tayo, di ba? Kung merong someone na naghanda at nag-prepare para sa iyo, naglaan ng oras para paghandaan ka, imbitahan ka, pakainin ka, it is a great joy. Amen? How much more ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. The birth of Jesus brings great joy for all the people. Na kung saan yung kanyang kapanganakan, no? Yung kanyang yung ministeryo na kanyang ginawa, yan po ay nagdulot ng tunay na kasiyahan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Amen? Next po. So, the joy is meant for all the people, signifying that this salvation is for everyone. Amen? Regardless of any background. So, ang pagsilang ni Jesucristo, mga magulang ang minamahal, sinasabi nga na kung saan gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang sinumang sumampalataya. Okay? So, ang sinumang sasampalataya sa Panginoon ay makararanas sa kaligtasan. At hindi lang po kaligtasan, yung tunay na kasiyahan na dala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yung joy po na nararanasan natin, sometimes, di ba, temporary lang eh. Di ba? Masaya ka kasi may pera ka, no? Masaya ka kasi nung oras na yon ay, di ba, nakatanggap ka ng ano pa man, pero nawawala, nauubos. Pero si Jesucristo, na sinasabi natin na kung saan mismo si Jesucristo ay ibinigay niya yung kanyang sarili, no? Ibinigay niya yung kaligtasan. Eternity po ang pinag-uusapan natin, mga magulang, mga minamahal. That Jesus give Himself to produce joy. Yung kanyang pagsasakripisyo, no? Yung kanyang buhay, ibinigay niya para sa ating lahat upang magkaroon po tayo ng tunay na kasiyahan, tunay na kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. And this is for everyone. Amen? So, salvation is for everyone. Hindi po tayo namimili ng tao. Hindi lang po ito sa mga Pilipino. Hindi lang po ito sa mga Hapon. Hindi sa anuman lahi, kung hindi para sa lahat. Ito po, si Jesucristo ay para sa lahat. Iyan po ang nais ng ating Panginoon. Next, kuya. So, sabi niya, second, Jesus gave Himself to produce joy. And the joy of the Lord is the gladness of heart that comes from knowing God. Okay? So, tayo po ba ay nakakilala na sa Panginoon? Okay, so nawa, hindi lang kilala, bagkus meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. Iyon po yung mahalaga. Na hindi lang natin siya kilala by name, but also we experience God's miracle. We experience God's love and mercy sa ating mga buhay. Again, Jesus gave Himself to produce joy. Na kung saan iminodal niya. Ibinigay niya mismo ang kanyang sarili para sa ating lahat. Inialay niya kanyang buhay. No? Again, it is a great opportunity na ating pong tanggapin si Jesucristo sa ating buhay. Amen? Na kung saan patuloy nating pasalamatan ng Diyos sa dakilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, sabi nga, the joy of the Lord is the gladness of the heart that comes from knowing. Nawa po, hindi tayo walang pagsisisi. Amen po ba? Meron po ba nagsisisi dito dahil siya ay naging isang Kristiyano? Wala naman, di ba? So, tinitingnan natin that this is a privilege. Pagkasabi nga sa katabi mo, it is a privilege and blessing. Di ba? It is a privilege and blessing na makilala natin ang ating Panginoon Diyos. Next, kuya. Sabi niya rito, the joy of knowing Jesus is a profound, enduring peace, gladness that comes from a personal relationship with Jesus Christ. So, it is about personal relationship. Sabi nga natin, it's not enough to know God. Hindi lang sa isip, no? Nakilala mo ang Diyos. Nawa, maranasan mo ang Diyos sa iyong buhay. Nawa, makita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Iyon po yung joy na sinasabi natin. The joy of the Lord is the gladness of heart that comes from knowing God. So, nawa, naisin natin na makilala ang Diyos. Naisin natin na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos sapagkat ito ang nais po niya. Next, kuya. So, sabi niya rito, in John 3:16, tingnan natin yan, for God
So love the world. Next way, may mga R siya. Okay, sino nagbigay? Ang Diyos. Anong ginawa niya dahil sa pag-ibig niya? Next. Okay, sa mundo, sino yung binigay niya? Si Jesucristo. Next. Upang ang sino mang masampalataya sa Kanya, ano ang mayari? Magkaroon po na next. Should not perish, but have, next, everlasting life. So, ganyan po ang ginawa ng ating Panginoon Diyos, no? Sapagkat ganun na lamang, no? Ganun ang pag-ibig ng Diyos, no? Hindi lang para sa isang tao, kung hindi sa mundo. Para sa bawat isa na nandirito ngayon. So, ipinakita na po niya, no? Yung klase ng pag-ibig ng Diyos. Iminodel na po niya yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa ating lahat. Next. Okay, sabi nga, knowing Jesus is the ultimate joy to all mankind. Agree or disagree? Agree. So, nawa, talagang naisin natin, no? Yung naisin natin na magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Yung tunay na pagkakilala sa Panginoon. Yung tunay na maranasan ang Diyos sa ating mga buhay. Next. So, pangatlo po. Again, Jesus gave Himself to produce joy. Pangatlo, Jesus gave Himself and exemplified joy in His ministry. Pakisabi nga ba ministry? So, ito po, ang ginagawa po natin, it is a ministry of God. No? Ito po ay ministeryo ng Diyos. So, hindi po ito ministeryo ng pastor. Ito po ay gawain ng Diyos dito sa JFAC Tugane. Ito ay binigay ng Diyos sa atin. No? At sino po yung modelo natin in doing the ministry? Jesus Himself. So, mismo na kung saan binigay ni Jesucristo ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, no? Para maging modelo sa atin. Especially in involving or in doing the ministry of God. Next. Sabi niya, the joy of the Lord or gladness of heart is present even through trials of life. So, as a Christian, no, we experience trials as well. Di ba? Hindi naman tayo exempted doon. Kasi even Jesus Christ Himself experienced nakaranas po siya ng diba, ng mga trials, ng tests, ng temptations. Ang pagkakaiba lang po, si Jesucristo nung siya ay nakaranas ng mga tukso ng trials and tests sa buhay po niya, hindi po siya nagpatukso. Amen po ba? Hindi po siya nahulog sa tukso. Hindi po siya nagkasala. Amen? Yun po yung minodel niya sa atin. As well as doing the ministry. Di ba? Na kung saan always nandun po yung kanyang joy. No? Lagi nandoon yung kasiyahan. Kahit na may mga pagsubok, kahit na may mga tukso, di ba? Siya ay under test and trial sa buhay po niya. Nung siya ay nagkatawang tao, andun pa rin po yung kasiyahan. Sapagat siya po ay nagpatuloy. Pakisabi nga sa katabi mo, kinakailangan natin magpatuloy. Kasi nga, kung hindi tayo magpapatuloy, pinapakita lamang po natin na tayo ay wala ng joy. No? Kapag hindi ka na nag-enjoy sa ginagawa mo, kapatid, kaibigan, minamahal, wala na. Di ba? Wala na yung fire. Di ba? Talagang mabuboring ka na. Talagang maiinis ka na. No? But again, lagi natin titingnan na kung saan because of Jesus. No? Because of Jesus, we are here. No? We are serving God dito po sa gawain ng JFAC Tugane. Nawa ay patuloy na mag-init yung ating hindi mga ulo, no? Yung ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Nawa patuloy na magsiklab, mag-apoy yung desire to serve God. No? Kahit na malayo tayo, di ba? Marami sa atin dito nagta-travel. Mga 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. No? Talagang we gave sacrifices, no? We gave sacrifices. Pero alam po ninyo, lahat ng sakripisyo po na yan hindi masayang because it is for the Lord. No? Ito ay para sa Panginoon. So ginagawa natin yung mga bagay na ito sapagkat mismo Jesus Christ Himself modeled, di ba? Yung sakripisyo po niya sa krus ng Kalbaryo, yung ginawa po niya sa mga tao
ay patuloy niyang ginagawa because andun po yung true joy na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Next, Kuya, salamat. So, sabi niya rito, in Psalm 102, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So, sinasabi nung manunulat dito sa awit, di ba? Patuloy tayong lumapit sa Diyos, maglingkod sa Diyos na mayroong kasiyahan. Nawa po ay hindi mawala yung paglilingkod sa Diyos na mayroong kasiyahan. Nawa hindi po tayo naglilingkod dahil sa napipilitan. Amen? Bagkos tayo po ay naglilingkod sapagkat ito po ay minodel ni Jesucristo sa atin. We are just copying, no? We are just doing, di ba, copying yung ginawa ni Jesucristo na minodel po niya para sa atin. Nawa, maglingkod din po tayo na mayroong kasiyahan para sa ating Panginoon Diyos. Next. Sabi niya, the happiest people on earth are tinatawag na givers, di ba? So like Jesus Christ gave Himself, no? Minodel po niya yung paglilingkod. Nawa po ay maging kagaya po tayo ng Diyos. So hindi po nagsisi si Jesucristo, no? Yung kanya pagkapako sa krus ng Kalbaryo, hindi po pinagsisihan ng Diyos. Amen? May nabasa ba tayong ganun? Wala. Di ba? Kahit na alam niya mahirap, and yet, kahit na alam niya na siya ay maipapako sa krus, siya ay mamamatay, and yet, pinili po niya na siya ay maipako sa krus. No? At patuloy na ipaglingkod ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Next, Kuya. So, sabi nga natin, Jesus gave Himself to produce joy, and because, bakit yung mga givers daw po yung mga pinaka-happiest people? Because they have discovered the joy of giving. Sabi natin, mismo si Jesucristo ay binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang ating Diyos Ama sa langit, ay binigay niya ang kaisa sa kanyang anak, at hindi po niya yung pinagsisihan, bagkos andoon yung taos-pusong klase ng paglilingkod. No? At nawa, like Jesus Christ, no? Maging modelo nawa natin si Jesucristo in terms of giving, in terms of serving, sapagkat ito po ay para sa gawain ng ating Panginoon. Next. Okay, so next Kuya. So in Acts chapter 20 verse 35, sabi niya rito, in everything I did, I showed you that by the kind of hard work, we must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus Himself, it is more blessed to give than to receive. Amen? Yun po yun, no? Kumbaga, yun po, nawa, yung maging kaisipan natin. Maging si Jesucristo ay Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay ng buong buo, kanyang buong sarili, no? Ng kanyang buhay na walang halong pagduruda, ibigay niya lahat ng the best para sa atin. The joy of the Lord, di ba? Our gladness of heart should manifest in our life of service to God. Pakisabi nga po, service to God. So, kung mismo si Jesucristo ay minodel niya yung, di ba, ibigay niya kanyang sarili, no? Ito po ay minodel niya sa atin upang ating tularan. No? Kaya nga, as we serve the Lord, as we serve the Lord, kapatid, kaibigan minamahal, ito ay ginagawa mo hindi para kanino, kundi para sa ating Panginoon Diyos. Hindi mo ginagawa ito para sa tao. Ito ay ginagawa mo para sa ating Panginoon Diyos. Nawa, matutunan po nawa natin, no? Kagaya ng klase ng paglilingkod ng ating Panginoon Kristo. Nang walang pagduruda, ibigay the best sa kanyang buhay para sa atin, nawa, ay gawin din po natin sa ating Panginoon Diyos. Amen? So, next. Number 4, malapit na ako matapos. Again, Jesus, our model in giving. Jesus gave Himself to produce joy. Amen? And Jesus gave Himself to produce joy in our Christian life. So, pakitingnan yung katabi mo. Pakitingnan yung katabi. Mukha po bang masaya yan? Gutom na ata. Masaya po ha? Gutom na. So, bakit ibinigay ni Jesucristo kanyang sarili? Upang magkaroon po tayo ng tunay na kasiyahan. No? Sa ating buhay Kristiyano. Di ba? Ano sabi sa awit? Ang buhay ng Kristiyano ay... Ba, naabutan nyo talaga yan. Ha? Okay, so, kapanahon pa ng lola ko yan. So, ganun daw po ang buhay ng Kristiyano. So, sabi nga natin, masaya talaga. Bakit masaya? Because Jesus is with us. Bakit masaya? Because si Jesucristo ay kasama po natin. Si Jesucristo ay patuloy na nariyan para sa atin. So, again, next, sabi niyo dyan,
Joy is something we all long for, but that often seems difficult to grab, to hold up, no? Di ba? Yun po yung tinutukoy niya rito yung patungkol sa mga material na bagay. Naghahanap tayo ng kasiyahan, di ba? Sa mga material na bagay, sa mga bagay na pang-temporal, pero ang tunay na kasiyahan nga po ay hindi sa material na bagay. Kasi ang pera ay nauubos, di ba? Di ba, yung mga bagay na binili mong bago, ilang araw lang, ilang buwan lang, ay luma na. No? So, pero ang Diyos po ay kailanman hindi nagbabago. Tumagal man ang panahon, mawala man tayo rito, ay andyan pa rin po ang Diyos sa ating mga buhay. Ang katapatan po ng Diyos is still the same today, yesterday, and forever. Kapatid, kaibigan minamahal, iyan po iyong ino-offer ng Diyos. Sabi nga natin, Jesus, our model in giving, Jesus gave Himself to produce joy. At nawa ay patuloy nating makita na kung saan bilang isang Kristiyano ay ating, nung tinanggap natin si Jesucristo, ay patuloy nating nararanasan ang pagkilos ng Diyos. And because of that, yung kasiyahan na dulot ni Jesucristo sa buhay po natin ay patuloy natin pinangahawakan at ipinaglilingkod naman natin para sa gawain ng ating Panginoon. Amen? So, next kuya. Sabi rito, Jesus give Himself to produce joy in our Christian life. Joy is a fruit of, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Joy is a fruit of the Holy Spirit produced by God's work in us, and it is part of God's will for us. Amen? It is, di ba? Bahagi po yan ng bunga ng Espiritu. Okay? Because of God, the Holy Spirit, na nasa ating buhay, it will produce joy. Amen? Nawa ay patuloy na kumilos ang ating Diyos sa ating mga buhay. Hayaan po natin na mag-manifest, no? Yung true joy, sapagkat ang Diyos ay nasa ating mga buhay. Amen? So, nawa po ay patuloy nating gawin din yung kalooban ng Diyos. No? Patuloy nating ipakita yung bunga ng Espiritu. Especially itong joy na nagbumula sa ating Panginoon. Next. Okay, so next kuya. Sabi nga natin, joy comes when we are aware of God's grace, God's love, and God's favor. So, patuloy ba natin naranasan ang grasya ng Diyos? Hanghabag ng Diyos sa buhay natin. Amen? Patuloy ba natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos? Amen? Patuloy ba natin naranasan ang favor mula sa Diyos? Amen. If you said yes to these tatlong bagay na ito, kapatid, kaibigan minamahal, good news. Sapagkat ang Diyos ng Diyos na kung saan siya po yung source of great joy ay nasa ating mga buhay. No? Aking panalangin, nawa po ay patuloy natin maranasan yung habag at awa ng Diyos, yung kanyang pag-iibig na patuloy niya in-offer po sa atin at maging yung favor niya na binibigay po sa atin lahat. Amen? So next, sabi niya, because of the love of God to the world, He gave His only Son Jesus to produce joy. So ito po yung joy na hindi mananakaw, no? Ng lahat. Ito po yung joy na magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. At ito po ay minodal na ni Jesucristo upang sa ating pagbibigay, upang sa ating pagmiministeryo sa ating Panginoon Diyos, ay patuloy na maiwan yung kasiyahan. No? So tayo ay naglilingkod, tayo ay nagbibigay na merong kasiyahan because Jesus gave Himself to produce joy. Next po. Okay, so let me give you 3 challenges as I end this message this morning. Number 1 po, as a Christian, we must accept Jesus as the source of great joy in our life. No? So pangalawa, as a Christian, sabi natin, challenge to know Jesus more in our every life situation, nagkabaligtad, no? So nawa patuloy natin makilala ang Diyos sa bawat sitwasyon, sa bawat panahon ng ating buhay, no? Taglamig man yan, tag-init man yan, fall man yan, no? Di ba? Spring man yan, or any situation sa buhay po natin, nawa patuloy natin makilala. Ibig sabihin, patuloy nating maranasan na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat in every situations sa buhay po natin, I believe na kumikilos ang Diyos. No? Sa bawat pangyayari sa buhay mo, merong tinuturo ang Diyos,
meron pinapakita ang Diyos, nawa lagi natin itong kuhanin, no? Yung mga aral, yung mga patuloy niyang tinuturo sa atin. Pangatlo po. So, sa Christian, we must copy the example of Jesus in doing the ministry. No? Kahit siya po ay, di ba? Kahit siya ay Diyos, nagministeryo, nagpagaling, nagpakain, at hindi po nawala yung joy niya always. No? So, laging naririyan yung joy sa paglilingkod. It is my prayer, nawa bilang isang Kristiyano, sa umagang ito, nawa patuloy na manatili iyong kasiyahan. Because Jesus is with us, at yung kasiyahan po na yan ay patuloy na mag-manifest sa ating buhay, sa mga sa ministry na ating mga hinahawakan. Amen? So in application, let me end with this. So basahin po natin, 1, 2, 3, go. As a Christian, we must accept Jesus as the source of great joy and copy His example in doing the ministry so we can know Him more in every situation in our life. No? So ayan po yung baunin natin as we go out from this place. Sikapin talaga natin na maranasan at tanggapin ng Diyos sa buhay po natin. Sapagkat siya po yung source ng great joy. At gayahin po natin yung halimbawa ng paglilingkod sa niya na ginawa po para sa atin upang makilala po natin siya sa bawat araw ng ating buhay. So once again, good morning po and God bless you all. Amen. So, na-bless ba kayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. So, ayun, dako din po tayo sa ating pagbibigay. So, samahan niyo po akong basahin, no? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. So, sabi niya dito, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Amen. So, ayun, no, isa yung nakaka-glorify sa Panginoon, yung isa doon is yung nagbibigay tayo, no, sa Panginoon, no. We give our tithes and offering. So, hindi ina-after ni Lord kung ano yung binibigay natin, no, kundi ina-after ni Lord kung paano tayo magbigay, no. It's not the money, no, pero yung puso natin ang mahalaga sa Panginoon. And ang pagbibigay po ay hindi po religious routine, no, kundi ito po ay act of worship, no. So yun po yung lagi nating tandaan, no, na if we give to the Lord, no, ay yun yung recognition natin, no, sa Kanya na napakabuti niya, no. Sabi ni Pas, no, na yung topic natin na Jesus is our model in giving, no. And ano pa yung dahilan, no, para wala tayong joy na magbigay, no, sa ating Diyos na siya yung nagpo-provide sa atin. Na siya nga binigay niya yung anak niya, no, na yung deserve natin mapunta tayo sa impyerno. Pero yung ginawa ni Jesus, no, inangkin niya yon para lang maligtas tayo, no. And hindi natin yung kayang bayaran. And yun nga na yung purpose po natin ay yung pagbibigay ay hindi po sa personal recognition, no, kundi sa recognition sa kabutihan ng Panginoon. And ayun, I encourage everyone na magbigay po tayo ng may kasiyahan sa puso. And to God be the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi po doon sa awitin, be strong in the Lord.
for the victory is His. Magtiwala tayo sa Panginoon. So, amen. Praise God. Be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Ayun, ninananyan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Panalangin po tayo natin. Amen. So, let's pray po mga kapatid. Hallelujah, Father God. Salamat, Panginoon, sa hindi nagbabagong pag-ibig mo, O Diyos. Lord, purihin ka, Panginoon. And Lord God, guard us and remove all the pride, all the selfishness, Lord God, in our heart. But teach us, Lord God, how to become a steward, and how we can obey your words, Panginoon, and how we can apply, and how we can do it in action, Panginoon. And Lord, may you bless this offering, Lord God, to strengthen your church, to help in needs, Panginoon, and to spread your gospel, Panginoon. Hallelujah, Father God, and sa iyo ang papuri, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Let's remain standing. Sabayin niyo po ako. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sige po, let's hold our hands together. Mga kapatid, tayo po yung magnalangin, magkakamay po tayo. Let's form a big circle. Sige po, let's pray for one another. Let's close this Sunday service in a word of prayer. Sige po. Tayo manalangin. Sige po, Lord, we thank you for this morning. Salamat po, Ama, sa isang matagumpay na gawain, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat kayo po ang Diyos na kung saan nagpuproduce ng joy, Panginoon. At yung kasiyahan po na ito, Ama, hindi po sa material na bagay, bagkos yung joy na ikaw ay makilala, na matanggap ka namin sa aming buhay. Dito po, Panginoon, mag-uusbong yung tunay na kasiyahan na nagmumula sa inyo. Lord, as we heard these words, nawa po, Ama, kami po ilalabas sa lugar na ito na puno ng pagpapala, puno ng pag-iingat, at patuloy po namin haharapin, Ama, ang panibagong linggong ibibigay niyo po sa amin na puno ng pag-asa, Panginoon. Kung paano kami po iningatan ninyo for the whole week, dalangin namin naman na patuloy niyo po kami ingatan at pagpalain, Panginoon. Palakasin mo nawa kami, O Diyos, at ilayo sa kapamakan. Bagos maranasan po namin, Ama, ang pag-iingat na nagmumula sa inyo. Kaya Lord, we thank you sa mga blessings na ibibigay niyo po sa amin. Pour out your blessings, Panginoon, na maraming bagay, maraming beses, Panginoon, upang matugunan din po, Ama, ang aming mga pangangailangan sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa iyong katakilaan. Sa iyo lamang, O Diyos, sa papuri, Panginoon. Kaya Lord, thank you for everything. Please say and declare with me, I am blessed, I am healed, I am forgiven, I am loved, I am victorious, I am unstoppable because of our Lord Jesus Christ. May the Lord God bless you and keep you. May His face shine on you, be gracious to you. May you go with peace and blessings in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. God bless you po. Amen. So makakaupo muna po tayo. Amen. So announcement mo, we have a prayer meeting every Wednesday po via Zoom. So mawawala na po yung Zoom natin. Today, pwede po bang mag-download na po kayo ng Teams. So ipapractice po natin siya mamaya, no, after lunch natin. So mag-download na po tayo kasi hanggang katapusan na lang po siguro ng yung Zoom natin. Ano na po, Teams na po yung gagamitin natin. Amen. So we have also GGM. We have Monday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday group. Ano po, kung sino po yung gustong mag-join po sa ating growth group ministry. So you can contact Pastor and Sister Micah. And then sa July 19 po, gaganapin po yung baptism. This is a joint baptism po, no? Every year, ginaganap po natin ito. Last year, ang host po ay ang Shisui Church. So, ang Shisui Church ang nag-host. Doon po tayo last year sa, sa Choshi, Marina, no po. This year is Katstaday po ang host. So, dito po gaganapin sa Obatoen Camping Ground
Isinend ko na po sa, sa chat group po natin, yung place, yung address po. And then meron po siyang parking, yung bayad po, no? 1,000 po sa mga futsusya siguro po ito. Yung white na They use fee po yan. From 0 to 3 years old is free. 4 years old, 200 yen. And then junior high school kara, hanggang adult is 400 yen. So nawa po lahat po tayo, no? Makasama po tayo. Kasi next year tayo naman ang host. Next year tayo naman po ang pipili kung saan natin gustong Baka next year po tayo po ay sa Ohara. Ohara, no? Ohara Beach. Okay po? So, ito po ay gawain ng Panginoon. Kaya po tayo, bilang mananampalataya at bilang miyembro po ng isang church, suportahan po natin yung gawain ng Panginoon. Ano po? Malayo lang siya, medyo may konting may konting expenses, pero tandaan po natin yung ginagawa po natin, hindi po para sa tao ko, hindi sa Panginoon. Kagaya po na sila may Brother Alvin. Amen? So, siguro po sa CLC, pag-uusapan po sa susunod na kung saan gaganapin yung mga joint na hindi nagagastos, no? Kasi hindi po napag-usapan. So, to be tackle pa po yung issue na tungkol po sa mga venue ng baptism po. And then sa upcoming youth fellowship po, medyo matagal pa po ito, no? Sa August 29 pa po ito. Yung mga kabataan po natin, encourage po natin na mag-join po. Kasi once a year lang po ito ginaganap. Ito po ay gaganapin sa Chiba City, Naganumahara, Workers and Citizen Plaza. Sa Chiba City mismo kaya ito? Meron pong may idea? Brother, Alvin? Chiba City mismo? Okay. So, ipopost po natin yan sa ating chat group. At nawa, lahat po na ating mga kabataan. Pwede rin po yung mga batang isip, pwede po sumama dyan. Mag-support, no? Support, no? Amen? At saka po yung bata sa puso. Amen mo? Welcome to our first-time guest. So, inaniyahan po natin dito si Brother Joseph. Mahiyain siya. Ang pogi pa naman niya. Si Pastora Joanna, i-welcome po natin si Pastor Joanna from ICC. Amen? So, kantahan po natin siya. Kantahan po natin po sila at i-welcome. Test. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naliligaw.
na ikaw ako ay mahal niya, na ikaw ako ay mahal niya. Brother Joseph. Sige po, magbring natin si Brother Joseph, Pastora Joanna. No? Lord, we thank you for this morning. Salamat po, Ama, sa chance and opportunity that we are together again. Especially, Lord, we have visitors. Salamat po, Ama, sa life ni Pastora Joanna, kung saan siya po ay nagpunta rito, Panginoon, as our guest speaker. Mamaya po sa Women's Fellowship, may continue to bless our Lord with wisdom. Patuloy niyo po sa samahan, Panginoon, sa gawain na ibigay niyo po sa amin. At praying po na patuloy po siyang palakasin, Panginoon. At patuloy niyo po siyang gamitin, Ama, sa bawat ministeryo na pinagkakatiwala niyo po sa amin. Salamat po, Lord, na siya po ay naparito. At dalangin namin na sa mga susunod na buwan, pagkakataon, ay ma-invite po namin siya ulit, Panginoon. Lord, we thank you for everything. Maging po si Brother Joseph, Panginoon. Lord, we are happy na kung saan siya po ay nakasama po namin. And it is our prayer na ito po yung simula ng aming pagkakaibigan. At dalangin namin naman na siya po ay makabalik muli dito sa aming gawain ng JPC Tugani, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy mo siyang samahan, patuloy mo siyang palakasin, Panginoon. At na po, Ama, ay ano po yung kanyang mga panalangin, O God Jesus, at patuloy niyo pong digin, Panginoon. Lord, we thank you for their lives. We commit everything to you sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Amen po, meron pa po tayong announcement. So after po ng ating lunch, so magliligpit po tayo. Nandito po yung ating speaker, si Pastora Joanna. Meron po tayong Women's Fellowship, ano po. Mamaya dito tayo maglalagay ng table sa may harapan, no? Kasi gagamit si Pastora ng PowerPoint mamaya. Amen. So next week po, we have a Father's Day celebration by next week. So tayo naman po ang babawi sa mga ating mga tatay, sa ating mga kalalakihan, ano po. And then meron po tayong kids camp. Kailan po yung kids camp natin? Sa August. Pakilakihan mo nga. Pakilakihan mo nga, kuya. August 8. Come and join. Saan po gaganapin ito? Wala pang venue? Shisui siguro, no? Shisui po, sa Shisui Church. So, yung mga anak po natin, apo, mga kids, no? Na pwede natin i-join, isama po natin. Anong araw to? Saturday to, no? Saturday po yan. So, save the date po. No? Amen. At saka, ano pa ba? So, women's natin mamaya, after dito, no? Makakarinig tayo ng salita ng Panginoon mula kay Pastora Joanna. Amen. May birthday celebrant pa po. Tapos na po. Meron ba? Wala na po? Okay. Wala na, tapos na eh. Oo. Yung susunod pa. Si Brother Jude, sa ano pa yan eh? Matagal pa yan. Tapos na ba? Amen. So tayo po ay tumayo po lahat. Tayo po ay umawit ng ating victory song. Amen. Amen. Salamat po sa katagumpayan ng ating gawain sa araw nito. Muli sa ating last na pagkanta, samahan niyo po kami. Salamat, salamat! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat sa
Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come on, church! Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami nagsasaya sa piling mo. Kami nagsasaya sa piling mo. Kami nagsasaya sa piling mo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. To God be all the glory. Thank you, Jesus. Brother Yuki. Brother Yuki.